Opisyal na miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste. Sinaksihan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglagda sa dalawang ASEAN trade agreements na makatutulong sa mga negosyante sa bansa. At live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, may unang balita ang kasama nating si Maris Umali. Maris? Salamat, Pagi, Susan, mga kapuso. Magandang umaga po yan mula rito sa Malaysia. Nandito nga po ako ngayon sa International Media Center dito po sa Kuala Lumpur Convention Center kung saan ginaganap yung mga high-level meetings at mga sidelines ng 47th ASEAN Summit at related summits. Ngayon pong araw, ang ikalawang araw na ng pagpupulong at inaasahang magiging hitik nga sa mga usapin kaugnay sa political security, ekonomiya, pati na rin sa social-cultural community. Kahapon, ay naging makasaysayan ang pagbubukas ng 47th ASEAN Summit dahil sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 26 na taon ay nagkaroon muli ng bagong miyembro ng ASEAN. Ito nga po ang Timor-Leste na formal nang tinanggap bilang member state. Sa kanya namang plenary intervention speech ay pinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahandaan ng ating bansa na magsilbing host country sa ASEAN sa susunod na taon. Sunod-sunod na nagdatingan ang mga ASEAN member states sa Kuala Lumpur Convention Center kung saan sinalubong sila ni 47th ASEAN Chairman Malaysian Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim para sa formal na pagbubukas ng 47th ASEAN Summit at related summits. Pangunahing mensahe sa opening speech ni Anwar, dapat magkaroon ang ASEAN ng tapang na bumuo ng bagong mga pakikipag-ugnayan o partnership at madaling umangkop sa mga pagbabago. Across regions, we see rising contestation of growing uncertainty. These crosswinds test not only our economies, but our collective resolve to keep faith in cooperation, to believe that understanding and dialogue can still prevail in a divided age. Formal na rin tinanggap bilang ika-11 miyembro ng ASEAN ang Democratic Republic of Timor-Leste na 2011 pa nag-apply. Sinundan niya ng customary handshake ng ASEAN. Naging emosyonal pa sa isang punto si Prime Minister Kairala Sianana Gusmao. For the people of Timor-Leste, this is not only a dream realized, but a powerful affirmation of our journey. Our accession is a testament to the spirit of our people, a young democracy born from struggle. Sa isang Facebook post, sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na makasaysayang yugto ito para sa Southeast Asia. Ang pagpasok daw ng Timor-Leste sumasalamin sa sama-samang hangarin ng rehiyon tungo sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Sa plenary intervention speech ni Pangulong Marcos, ipinahayag niya ang kahandaan ng Pilipinas sa pag-host ng ASEAN 2026. Binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng ASEAN centrality sa pagtataguyod ng katatagan at pagtutulungan sa rehiyon. Nakatuon sa practical, inclusive at measurable initiatives ang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN sa susunod na taon, patuloy na pagsulong sa legasiya ng ASEAN. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layunin umano ng Pilipinas na makamit ang ASEAN Vision 2045. Sa sidelines ng summit, sunod-sunod din ang pulong o bilateral meeting ng Pangulo sa mga lider ng Cambodia, Thailand, Canada, Japan, European Council at United Nations. Kabilang sa mga pinag-usapan ng ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang nakapulong nito, kabilang sa aspeto ng political security, turismo at ekonomiya. Nilagdaan din sa summit ang pag-amyenda sa Second Protocol ng ASEAN Trade and Goods Agreement o ATIGA. At sa Martes, ang isa pang mahalagang kasunduan na ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade, kung saan inaasahang makikinabang ang mga negosyong Pinoy, partikular ang mga micro, small, and medium enterprises. Susan, may mga pulong pa na dadaluhan si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw at bukas nga ay magtatapos na ang 47th ASEAN Summit sa isang closing ceremony at handover at the ASEAN chairmanship sa ating bansa. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.